Hindi lahat ay sineswerte na mahalin pabalik ng taong mahal niya. May iba na napapagod at sumusuko na lamang dahil pakiramdam niya ay nasasayang lamang ang oras at ang effort niya. Pero kailan nga ba tayo dapat na magpatuloy at magdesisyon at tama na? Dear Papa Dudut, minsan talaga ay parang lumalabo ang paningin natin sa bagay na kailangan natin. Akala natin ay hindi natin nakikita pero hindi lang pala natin hinahanap ng maayos. Parang yung tao na nakalaan para sa'yo. Lingon tayo ng lingon sa nakaraan kahit na ang dapat nating gawin ay maglakad papunta sa kasalukuyan. Para makita natin ang tao na handa tayong tanggapin at mahalin sa panghabang buhay. Papa Dudut, ako po si Gino, 24 years old, nagtatrabaho bilang staff engineer. At isa pong avid listener ng inyong YouTube channel dito sa Mandaluyong. At kagaya ng nakaka-inspire na kwento ng ating mga kastorya, ay sumulat ako para din mag-share ng inspiring at medyo nakakakilig na kwento ng buhay pag-ibig ko. Nasa huling taon ako ng high school nang ligawan ko si Lorna Papadudut. Medyo nagtagal ang panliligaw na yon bago niya ako sinagot. Si Lorna po ang first girlfriend ko at ako rin ang first boyfriend niya. First namin ang lahat sa isa't isa, Papa Dudut. First HHWW, first date, first kiss, pero hindi naman kami dumating sa point na may nangyayari na sa aming dalawa. Sa totoo lang kasi medyo konserbatibo akong lalaki, Papa Dudut. At malaki ang paggalang at respeto ko sa mga babae, lalo na kay Lorna. Kaya naman sa halos 5 taon ng relasyon naming dalawa ay wala talagang nangyari sa amin. Ang hindi ko alam ay yun pa pala ang magiging dahilan para magkahiwalay kaming dalawa. Bigla na lamang kasing nakipag-break sa akin si Lorna, Papa Dudut. Masyado raw akong boring na boyfriend at nakakawalang gana. Sinabi niya rin sa akin noon na hindi na niya ako mahal at may iba na siyang nagugustuhan. Ayoko sanang tanggapin ang pakikipag-break niya sa akin pero sa huli ay wala rin naman akong ibang nagawa kung hindi ang tanggapin yon at mag-move on na lamang kahit napakahirap. Grabe, may bago na kaagad boyfriend si Lorna? Ang bilis naman, komento ng kaibigan ko si Froilan nang may kwento ko sa kanya ang narinig kong balita tungkol kay Lorna. Wala ganun talaga. Kaya nga ayaw niya munang makipag-usap o makipagkita sa akin. Para raw hindi ako mahirapan na mag-move on sa kanya. Basta Froilan, ayos na ako. Huwag mo na ako masyadong alalahanin. Kaya ko nang kumanta ng maayos mamaya. Kunwari natatawang tugon ko. O sige, tamang-tama kasi may lakad din ako mamaya eh. Ikaw na lang ang mag-lead ng practice habang wala ako. Pero babalik din naman kaagad ako. Ang wika niya sa akin. Froilan, nandito ka lang pala. Kanina pa kitang hinahanap eh. Bate ng isang babaeng lumapit sa amin. Sorry, dumating kasi tong si Gino kaya nakalimutan na kitang balikan sa loob. Gino, si Clarice nga pala. Kinakapatid ko at bagong miyembro ng choir natin. Pakilala ni Froilan sa babae. Hi Gino, nice meeting you. Ang wika ng babae. Nice meeting you din Clarice. Tugon ko naman. Alam mo, cute ka. May girlfriend ka na ba? Nakangiting tanong niya na kaagad kong hindi nasagot. Uy, nagbablush siya. Nakyukitan ka rin sa akin oh. Pagbibiro pa ni Clarice. Alam mo Clarice, wala ka na namang magawa. Si Gino pa talaga ang pinagtitripan mo. Natatawang saway pa ni Froilan. Uy hindi kilala mo ako Froilan. Kapag sinabi ko na cute ang isang guy, cute talaga siya sa paningin ko. Parang si Gino. Feeling ko nga bagay kami. Ikaw Gino, ano ang sa tingin mo? Bagay ba tayong dalawa? Tanong naman ni Clarice. Palabiro ka pala talaga, natatawang sabi ko naman. Hindi nga ako nagbibiro pero mas cute ka pala kapag ngumingiti ka ng ganyan. Lumalabas ang 2 dimple sa magkabilang pisngi mo. Ang wika pa niya.
Naku Clarice, tigilan mo na nga si Gino. Pumasok ka na sa studio at magsisimula na ang rehearsal natin, ang utos pa ni Froilan. Eto namang si Froilan, basag trip talaga kahit kailan. Sige na Gino, pasok na ako sa loob. Hihintayin kita ha. Bilisan mo, ang sabi pa ni Clarice. Papa Dudut, isa ko sa mga pinakamatandang miyembro ng choir namin. Kasabayan ko si Froilan at madalas na kami ang nagli-lead sa rehearsal sa pagkanta ng grupo. Si Froilan din ang pinaka-close ko na miyembro kaya alam niya kung paano ako nasaktan ng dahil kay Lorna. At nang maghiwalay nga kami ni Lorna ay may 3 linggo rin akong hindi naka-attend ng rehearsal o pagkanta namin. Alam ko kasi na hindi rin ako makakakanta ng maayos kapag nagpakita ako sa kanila. At nang bumalik ako para sa rehearsal ay hindi pa rin gaanong magaan ang lahat sa akin. Pero pinilit ko na kumilos at umasal ng maayos sa harap ng miyembro namin. Pinilit ko na ngumiti at gawing normal ang lahat. Alam ko naman kasi na hindi ako pwedeng magmukmok na lamang sa bahay at isolo ang lungkot na nararamdaman ko. Kung hindi talaga kami magkakabalikan noon ni Lorna ay kailangan ko nang tanggapin ang lahat at palayain siya. Pero hirap talaga kung gawin yon, Papa Dudut. Dahil sobrang mahal na mahal ko ang first girlfriend ko. Papa Dudut, nang makilala ko si Clarice ng araw na yon ay nagawa niyang pagaanin ang loob ko kahit na papaano. Ang kulit niya kasing magsalita at parang masaya siyang kasama. Madaldal at hindi nauubusan ng kwento. Maliit lang din siyang babae, Papa Dudut, kulot ang buhok, maputi pero cute ang muka lalo na ang kanyang bilugan na mga mata. Kaya nang hindi ko rin maitatanggi na attracted na talaga ako sa kanya sa unang araw pa lamang nang nagkakilala kaming dalawa. Okay na siguro to, mukhang nasa tono na ang isang to. Bulong ko nang matapos ko ang pagtono sa hawak kong gitara. Hi Gino, ang bati sa akin ni Clarice. O Clarice, kanina ka pa ba dyan sa likod ko? Tanong ko. Hindi naman masyado pero ang cute mo talagang panoorin habang tumutugtog ka ng gitara. Ang wika niya. Ayan ka na naman sa mga biro mo eh. Inaayos ko lang tong gitara pati na rin yung iba. Wala na kasi sa tono. Hindi ka pa ba uuwi? Tanong ko sa kanya. Hinihintay ko pa si nanay. Dadaanan niya na lang daw ako dito para sabay na kaming umuwi. May iba ako Gino. Single ka na ngayon hindi ba? Sorry ha. Narinig ko kasi ng konti ang tungkol sa pinag-uusapan ninyo ni Froilan kanina. Ang wika ni Clarice. Ang pag-uusap namin ni Froilan at tungkol kay Lorna ang tinutukoy niya. Ayos lang, tipid na sagot ko. Pero ayun nga, break naman na kayong dalawa ni Lorna, hindi ba? Ang ibig sabihin ay single ka na talaga ngayon. Ang wika pa niya. Oo, gano'n na nga. Mukhang ayaw na talaga niya sa akin, sagot ko. Alam mo may mga babae talagang ganyan. Minahal mo na ng totoo, sinayang pa nila. Huwag kang mag-worry, sigurado naman ako na may ibang babae pa na nakalaan para sa iyo Gino. Yung tipo na aalagaan ka hanggang sa pagtanda mo at hindi magsasawa na mahalin ka. Parang ako, alam mo, hindi pa ako nagkaka-boyfriend, pagbibida niya sa sarili niya. Clarice, excuse lang ha. Kailangan ko na rin kasing umalis. Biglang paalam ko sa kanya. Di ba ayusin mo pa ang tono ng gitara? Nagtatakang tanong niya. Sa ibang araw na lang siguro. Okay na tong isa na inaayos ko ngayon. O sige na, bye Clarissa. Muling paalam ko. Papa Dudut, cute din naman talaga si Clarice. Siyang palagi nagbabato ng joke kapag naka-break na kami sa rehearsal at madalas niyang napapatawa ang mga miyembro ng choir namin. Kasama na ako doon, Papa Dudut. Kasama na ako sa napapangiti at napapatawa niya dahil sa mga joke na binibitawan niya. Lalo na kapag nagme-make face na siya at ginagawang katatawanan ang mukha niya. At ramdam ko rin noon na sobrang crush talaga ako ni Clarice. Kaya nga lang Papa Dudut, big turn off ko po talaga sa babae ang nagpapa-cute sa mga lalaki. Mas gusto ko kasi na ako ang gumagawa ng first move.
kasi mas thrill sa akin yon, lalo na kapag hard to get ang babae. Kaya nga siguro lalo ako nagkagusto noon kay Lorna dahil bago niya pa ako sinagot ay pinaramdam niya sa akin na hindi siya ang tipo ng babae na basta-basta na lamang makukuha. Kaya naman kahit attracted talaga ako sa itsura at nakakatuwang personality ni Clarice, ay nababawasan ang pagkagusto ko sa kanya sa tuwing magpapapansin siya sa akin. Papadudot habang tumatagal ay mas lalong nagpapakyut sa akin si Clarice. Umattend siya ng maaga sa rehearsal namin at siya rin ang pinakahuling uuwi. Madalas ay sinasamahan niya pa ako na maglinis ng studio room o kaya ay mag-ayos ng aming mga musical instrument. Marami rin siyang alam pagdating sa mga musical instrument, Papadudot. At bukod din sa maganda ang boses ni Clarice, kapag kumakanta siya ay mahusay din siyang tumugtog ng piano. Maganda ang galaw ng kanyang mga daliri at maganda rin ang kanyang mukha sa tuwing kakanta siya. Minsan nga ay hindi ko na napipigilan ang sarili ko na mapatitig sa kanya habang tumutugtog siya ng piano at kumakanta. Madalas tuloy akong asarin ng ibang choir member namin dahil nahahalata raw nila na nagkakagusto na ako kay Clarice. Siyempre dinideny ko naman yon, Papadudot. At palagi kong sinisiksik sa isip ko na hindi si Clarice ang tipo ng babae na gusto ko. Dahil masyado nga siyang maingay, galawgaw kumilos at makulit na babae. Palagi ko tuloy sinasagot ang mga kasamahan namin sa choir na nanunukso sa akin na hanggang nakababatang kapatid lamang ang pagtingin ko para kay Clarice. Pero sadyang makulit si Clarice at may oras na bigla na lamang siyang susulpot kung nasaan ako. "Hi Gino, pa-share ako dito sa table ninyo ha." Biglang bati ni Clarice kasunod ang pag-upo sa tabi ko. Nasa isang fast food chain kami ng kaklase kong si Jasper at kasalukuyan na nagla-lunch. "Clarice, anong ginagawa mo dito?" Gulat na tanong ko. Kakain. Kasi nandito tayo ngayon sa kainan, hindi ba?" Pamimeloso po pa niya. "Oo nga, pero ang ibig kong sabihin ay paano mo nalaman na nandito ako?" Muling tanong ko. "Grabe ka naman Gino. Ano bang tingin mo sa akin, stalker mo? Malapit lang kasi sa pinapasukan ko na part-time job itong fast food at dito talaga ako nagla-lunch. Tapos nakita kita kaya naisipan ko na makipag-share ng table sa'yo. Okay lang naman hindi ba?" Nakangiting tanong niya. Ayos lang. Nandyan ka na eh." Sagot ko naman sa kanya. "Gino, hindi mo naman nabanggit sa akin na may bagong girlfriend ka na pala. Kaya pala iba na ang aliwalas ng mukha mo nitong mga nakaraang araw." Pangaasar ni Jasper. "Hindi ko siya girlfriend." Pagtatama ko sa sinabi niya. Ang ibig sabihin ni Gino, hindi pa. Kasi hindi ko pa siya sinasagot. Pabirong singit naman ni Clarice. "Uy Clarice, ano ba yung sinasabi mo?" Saway ko sa kanya. "Biro lang, eto naman oh. Lagi na lang pikon. I'm Clarice nga pala, kasama ni Gino sa choir." "Ikaw, anong pangalan mo?" Tanong ni Clarice kay Jasper. "Jasper, kaklase ako ni Gino." Gino, mauna na akong umalis ha. May lakad pa kasi ako saka para hindi ko na rin kayo maistorbo nitong kadate mo." Paalam na sa akin ni Jasper habang nakangiti siya. "Hindi nga kami nagde-date Jasper." Pagtatama ko. "Uy grabe ka Jasper ha. Hindi kami nagde-date ni Gino. Parang ano lang to, mini lunch date. Anyway, bye. Ingat ka kung saan ka man pupunta." Kinikilig na sabi pa ni Clarice bago bumaling sa akin. "Gino, tikman mo tong in-order kong ube oh. Masarap to. Kasi isa to sa bestseller dito sa fast food." Alok pa niya. "Hindi na, salamat na lang. Aalis na rin kasi ako eh." Malamig namang paalam ko sa kanya kahit na hindi pa ubos ang pagkain ko. Papadudot, ayoko pa talagang iwanan na nag-iisa noon si Clarice. Kaya nga lang ay na-awkward talaga ako sa way ng pagsasalita niya. Medyo malakas din kasi ang boses niya kaya hindi maiwasan na mapalingon sa amin ng ibang tao. Para bang proud na proud siyang iparinig sa iba na may gusto siya sa akin at hinahabol-habol niya talaga ako. Yun talaga ang tingin ko sa ginagawa niya, Papadudot. Kaya nga nata-turn off talaga ako sa bawat kilos o sinasabi niya. Lalo na kapag nasa rehearsal na kami ng pagkanta kasama ang ibang choir member.
Kaunting oras lang ng pahinga may ibabato kaagad siyang joke o banat sa akin na magiging dahilan ng tawanan ng lahat. Oo, nakakatawa ang mga joke o banat niya pero nakakaumay lalo na kapag pinaparinig niya sa lahat kung gaano niya ako kagusto. May mga oras din noon na habang wala pang tao sa studio room namin at pinupunasan ko ang piano ay bigla na lamang may tumakip sa mga mata ko. Nang mawala ang kamay na tumakip sa mga mata ko ay ang cute na mukha ni Clarice ang bumungad sa akin. May hawak siyang sampagitan na isinabit niya sa gilid ng piano. Para raw ma-relax ako ng mabangong amoy ng bulaklak na yon. Nakakatuwa naman talaga kasama si Clarice, Papa Dudut. Kaya nga lang minsan kasi sumusobra na talaga ang pagiging makulit niya. Minsan kasing nag-cruise ang landas namin ni Lorna, nagkataon naman nakakatapos lang ng rehearsal namin sa choir at kinukulit ako ni Clarice na maglugaw daw muna kami. Kahit na ilang beses ko na siyang tinanggihan ay hindi pa rin siya huminto hanggang sa dumating na nga si Lorna. Pati ito ay niyaya ni Clarice na kumain. Akala tuloy ni Lorna ay magka-date kami ni Clarice. Gusto ko sanang magpaliwanag sa kanya pero kaagad na rin siyang umalis noon, Papa Dudut. Yun ba ang ex-girlfriend mo? Hindi naman pala masyadong maganda. Magaling lang mag-makeup pero parang ang daming pekas na tinatakpan sa mukha niya. Feeling ko hindi siya ganun kaganda kapag wala siyang makeup. Ang kapal ng foundation niya Saka pati blush on niya, putok na putok sa pisngi niya. Alam mo siguro kung walang makeup yan, mukha na siyang bangkay. Natatawang komento ni Clarice. Hindi naman ako nakapagpigil pa noon at nasigawan ko na siya. Clarice, pwede bang tumahimik ka na lang? Kanina ka pa Naririndi na ako sa boses mo. Saka sino ka ba para lait-laitin si Lorna? Feeling mo ba ang ganda-ganda mo? Baka nga kahit lagyan ka ng makeup yung mukha mo walang magbabago dyan. Tapos kung ano-ano pang sinasabi mo sa ibang tao. Nakakairita na yung bibig mo ha. Walang tigil na para bang hindi napapagod. Bago ka man lait ng iba humarap ka muna sa salamin at tingnan mo yung sarili mo, okay? Naiinis na wika ko. Sorry, sinusubukan ko lang naman pagaanin ang loob mo. Pero mukhang hindi na pala kailangan. Sige na, aalis na ako. Sorry ulit Gino. Paghingi niya ng dispensa sa akin. Papadudot nang makita ko si Lorna ng araw na yon ay hindi ako masyadong nakapagsalita. Yun kasi ang unang beses na pinuntahan niya ako mula nang mag-break kaming dalawa. Kaya naman natameme talaga ako hanggang sa nagpaalam na siyang umalis. At nang wala na si Lorna sa paningin ko ay pinakiramdaman ko nga ang sarili ko. Wala akong kaba na naramdaman nang makita ko siya. At hindi na rin gaanong mabigat ang dibdib ko kumpara sa naging huling pag-uusap namin nang maghiwalay kami. Pinakikiramdaman ko pa ang sarili ko noon at hinihimay ko ang nararamdaman ko para malaman kung nasasaktan pa rin ba ako o hindi na. Hanggang sa magsalita na nga si Clarice at nilait-lait ang itsura ni Lorna. Naiinis ako noon Papa Dudut kaya nakapagbitaw ako ng mga salita na alam kong hindi maganda sa kanyang pandinig. Nakita ko na namula ang mukha niya at medyo naluluha rin siya. Sobra akong na-guilty pero hindi ko na po siya napigilan pa na umalis sa harapan ko. Nakahabol tingin na lamang ako sa paglalakad ni Clarice palayo sa akin. Habang may bahagi ng sarili ko ang sobrang nagigilty talaga dahil alam ko na nasaktan ko siya sa mga sinabi ko sa kanya. Papadudot nalaman ko noon na break na pala si Lorna at ang lalaki na ipinalit niya sa akin. Minessage niya kasi ako sa Facebook at sinabi niya na gusto niya sanang makipagkita sa akin. Nagsorry din siya sa nangyari sa aming dalawa. Gusto ko talaga siyang puntahan at makita Papadudot. Pero nagdadalawang isip na ako noon. Siguro kasi hindi ko talaga ugali ang makipagbalikan sa babaeng nang iwan sa akin. Saka isa pa kahit may ilang buwan pa lamang ang nakakalipas noon. Mula nang mag-break kami ay naramdaman ko sa sarili ko na parang nakapag-move on na ako mula sa kanya. At para bang handa na talaga ako na tuluyan siyang alisin sa isipan at sa buhay ko. Mula nang masigawan ko si Clarice ay naging tahimik na po siya sa mga rehearsal namin sa choir Papadudut. Nawala ang sigla na palagi niyang ipinapakita kapag naka-break time kami.
at hindi na rin siya masyadong nagpapapansin sa akin. Mula sa pagiging tahimik niya sa rehearsal namin ay madalas din ay hindi na siya nakaka-attend pa. Bagay na sobrang nakakapanibago para sa akin. Para kasing may kulang sa rehearsal namin kapag hindi ko naririnig ang mga tawa o joke ni Clarice. Parang may kulang sa araw ko kapag hindi ko na siya nakikita. Hanggang sa hindi ko na nga natiis na itanong siya sa kaibigan kong si Froilan. Nung una inaasar pa ako ni Froilan na kesyo may gusto na raw ako kay Clarice. Sinabi ko naman na nagwo-worry lamang ako kay Clarice kasi ilang araw ko nang hindi nakikita. At doon na nga siya nagkwento ng tungkol kay Clarice. Alam mo kasi matagal nang walang tatay si Clarice. Siya at ang mami niya lang ang nagtatrabaho sa bahay nila. 5 silang magkakapatid, siyang panganay at kasama rin nila sa bahay ang isang lola niya na sakitin na. Kaya lang yung nanay niya na ninang ko na ospital nung nakaraan lang. Nalaman namin na matagal na palang may tinatagong malalang sakit sa atay. Ayun. Madalas tuloy na hindi nakakapagtrabaho ng maayos si Ninang. Kaya nagdodoble kayod ngayon si Clarice sa part-time job niya. Ang kwento pa ni Froilan. Ang sipag pala ni Clarice, no? Nagtatrabaho siya para sa pamilya niya at nag-aaral para sa sarili niya. Komento ko. Sinabi mo pa. Alam mo ba na sobrang close si Clarice sa tatay niya? Si Ninong kasi ang nagturo sa kanya na magpiano pati na rin ang kumanta. Kaya nga nang mawala ito dahil sa isang aksidente sobrang nalungkot talaga si Clarice. Pero syempre ayaw niya na ipakita sa ibang tao lalo na sa pamilya niya. Kaya madalas ay dinadaan na lang niya sa tawa ang mga biro at lungkot na nararamdaman niya. Pagkukwento pa niya. Ibig sabihin ba nun sa tuwing magbibiro siya sa rehearsal natin, malungkot talaga siya? Tanong ko. Parang gano'n na nga. Matagal ko na kasing kilala yan si Clarice kaya alam ko kapag malungkot siya kahit tumatawa pa siya. At alam ko na ayaw niyang dalhin sa rehearsal natin ang lungkot na meron sa bahay nila. Tugon pa ni Froilan. Medyo natahimik tuloy ako dahil sa mga sinabi niya. O bakit bigla ka na lang natahimik dyan, Gino? Huwag ka ngang mag-guilty. Wala yun kay Clarice. Hindi naman kasi mapagtanim ng sama ng loob yun. Saka isa pa malakas ang tama nun sa'yo. Ang biro niya. Sira ka talaga. Natatawang singhal ko naman. Seryoso ko pare. Obvious naman pero advice lang Gino ha. Kung hindi mo talaga gusto ang kinakapatid ko, huwag mo na lang siguro siyang paasahin pa. Diretsuhin mo na lang siya na ayaw mo sa kanya. Kasi masyado nang maraming mabibigat na pinagdaanan yon sa buhay. Masyado nang maraming beses siyang nasaktan kaya sana huwag ka nang dumagdag pa doon Gino. Ang payo niya sa akin. Papadudod sa totoo lang ay medyo nahiya ako sa sinabi ni Froilan sa akin. Na huwag ko nang paasahin at saktan ang kinakapatid niya na si Clarice. At isa pa ay nagsisimula na rin akong maguluhan sa nararamdaman ko. Nang subukan nga ni Lorna na makipag-ayos sa akin ay gusto ko talagang tanggapin yon. Pero hindi dahil sa mahal ko pa siya kung hindi dahil may kaunting panghihinayang pa rin ako noon sa ilang taon na naging relasyon naming dalawa. Pero hindi ko na rin tinuloy pa papadudot. Hindi na ako nakipagbalikan pa kay Lorna dahil sigurado ako na wala na talaga akong nararamdaman para sa kanya. Ang weird nga kasi ganun kabilis na wala ang feelings ko para sa kanya. Siguro ganun lang talaga kapag sobra kang nasaktan ng isang tao. Bigla ka na lang makakaramdam ng pagod hanggang sa tuluyan nang mawala ang pagmamahal na minsan mong naramdaman para sa kanya. Nang dumalang naman ang pag-attend ni Clarice sa rehearsal namin at pagsama sa amin na kumanta, ay nakaramdam ako ng kakaibang lungkot papadudot. Lalo na kapag hindi na niya ako binabate o nginingitian man lang. Noong ko nga na-realize na nami-miss ko na talaga ang dating Clarice na nangungulit at nagpapakyut sa akin. Hanggang sa tuluyan na nga siyang hindi umattend ng rehearsal namin papadudot. Ang sabi ni Froilan ay lumipat na ng part-time job si Clarice at mas naging mabigat din daw ang trabaho niya. Kaya wala na siyang oras pa na sumama sa pagkanta namin. Doon ko siyang mas lalong na-miss papadudot. Habang tumatagal noon ay mas hinahanap ko ang mga ngiti at tawa niya.
At may bahagi ng puso ko ang nagsasabi na kailangan ko nang gumawa ng paraan para hindi tuluyang mawala sa akin si Clarice. Nang makita ko siyang kumain mag-isa sa lugawan, lumapit ako sa kanya at nakishare ng table. Nung una ay sinusungitan niya pa ako hanggang sa tuluyang ko nang sabihin ang nararamdaman ko para sa kanya. Clarice, ang totoo kasi, hindi ko na maintindihan ang nararamdaman ko. Wala nang parang iwasan mo ko at maging cold ka sa akin, pakiramdam ko ay bigla na lang kitang namiss, ang wika ko. Ano ba yung sinasabi mo? Panibagong joke ba yan? Tigilan mo na nga ako, Gino, kasi hindi ka na talaga nakakatuwa saway sa akin ni Clarice. Hindi ako nagbibiro, Clarice. Gusto kita. Sa wakas ay pagtatapat ko sa kanya. Alam mo, yan na yata ang pinaka hindi nakakatawang joke na narinig ko sa lahat ha. Napapailing na sabi niya. Maniwala ka naman sa akin Pakiusap ko. Paano ko maniniwala sa'yo? Una sa lahat alam ko kung gaano mo kamahal ang ex-girlfriend mo. Pangalawa, alam ko naman na hindi mo talaga ako gusto. Ramdam ko yun nung una pa lang na nagkakilala tayo. Malungkot na sabi niya. Wala na akong kahit na anong nararamdaman para kay Lorna. Hindi ko nga alam kung bakit bigla na lang nawala yun Basta naramdaman ko na lang na namimiss na kita. At ikaw na ang mas gusto kong makasama, ang sabi ko sa kanya. Gino, please naman, wag mo naman akong biruin ng ganyan. Medyo naluluhang wika niya. Hindi nga ako nagbibiro. I'm sorry kung nasupladahan o nasungitan kita dati. Sorry kung nasaktan kita pero handa akong patunayan sa iyo na seryoso ako sa mga sinasabi ko ngayon. Handa akong patunayan na seryoso ako sa iyo, tugon ko. Ang ibig mo bang sabihin manliligaw ka na sa akin? Tanong niya. Parang gano'n na nga, syempre nasa iyo pa rin. Kung okay lang sa iyo na ligawan kita. Nakangiting tugon ko. Siyempre naman okay lang pero hindi naman ibig sabihin na sasagutin ka agad kita ha. Kailangan mo mag-effort na ipakita sa akin at sa pamilya ko na seryoso ka talaga sa akin, ang wika niya. Kahit na hindi mo sabihin yan, gagawin ko ang lahat ng yan, Clarice. Ipapakita ko sa iyo at sa lahat ng taong nakapaligid sa atin kung gaano ako kaseryoso sa iyo. At ipaparamdam ko sa iyo na ikaw ang pinakamagandang babae sa buhay ko dahil yun naman ang totoo. Clarice, maganda ka mula mukha hanggang sa ugali mo, tugon ko. Papadudod, sinimulan ko na nga po noon ang panliligaw kay Clarice. Pinuntahan ko siya sa bahay nila at pinakilala ko ang sarili ko sa pamilya niya. Mabait ang mama niya, ang lola niya at pati na ang mga kapatid niya. Kaya hindi nakapagtataka na mabait din talaga si Clarice. Habang nililigawan ko siya noon ay mas lalo ko siyang nakikilala, Papadudot. Marami akong bagay na nalaman tungkol sa kanya na lalong nagpalalim ng nararamdaman ko para sa kanya. Siya ang tumatayong breadwinner sa pamilya nila at pangarap niya talaga na makapagtapos ng pag-aaral. Pinangako niya raw kasi sa tatay niya na kahit na anong mangyari ay hindi siya hihinto sa pag-abot ng pangarap niya. Kaya nga kahit hirap na hirap talaga siya na hatiin ang oras niya sa trabaho at eskwelahan ay pilit niyang kinakaya ang lahat. Papadudot, pagkatapos po ng 4 na buwan na panliligaw ko ay sinagot na rin ako ni Clarice. Hindi na siya masyadong nakaka-attend sa rehearsal namin sa choir pero palagi akong gumagawa ng paraan para magkasama kaming dalawa. Pinupuntahan ko siya sa bahay nila o sa trabaho niya at palagi rin akong gumagawa ng sorpresa para sa kanya. Kagaya na lamang nang sumapit ang 6 months na rin namin noon. In-invite ko sa bahay nila ang mga pinsan niya at choir members namin. Sakto naman na birth month niya rin noon kaya doble celebration talaga ang sorpresa ko sa kanya. At nang makauwi siya sa bahay ay halos maiyak siya sa mga nakita niya. Magkakasama ang pamilya niya, malalapit na kamag-anak at mga kaibigan. Iyakap niya ako ng mahigpit habang paulit-ulit na nagpapasalamat noon sa akin at sa lahat daw ng effort na ginawa ko para sa relasyon naming dalawa. Nang makatapos kami ng pag-aaral sa kolehiyo ay nagkaroon ng kanya-kanyang trabaho ay tinulungan ko si Clarice sa pag-aaral ng mga kapatid niya. Nung una ay ayaw niyang tanggapin ang mga tulong na inaalok ko, Papadudot.
Pero dahil naging mapilit ako ay pumayag na rin siya na mag-share ako sa mga gastusin nila sa bahay. Hindi naging madali ang relasyon namin. May mga pagsubok din na dumating noon nang magkasama naming hinarap. Lalo na nang mamatay ang lola ni Clarice noong 1 taon dahil sa sakit sa COVID. Sobra po siyang na-stress at na-depress. Nakita ko kung paano siya halos bumagsak at sumuko dahil sobrang mahal na mahal niya ang lola niya. Pero ginawa ko ang lahat, Papa Dudut, para iparamdam sa kanya na may isang Gino na palagi lang na nasa tabi niya at kahit kailan ay hindi mawawala sa buhay niya. Ngayon nga po ay halos 3 taon na ang relasyon namin, Papa Dudut. Patuloy pa rin ang mga pagsubok na dumarating sa amin pero patuloy din kaming lumalaban. Nangako kami sa isa't isa na kahit kailan ay walang mangiiwan at walang susuko. Isang pangako na balang araw ay dadalhin namin at bibitawan sa harap ng altar at poong may kapal. Salamat po, Papa Dudut, sa pagpili at pagbasa nitong sulat ko at sana ay nakapag-iwan ng aral at inspirasyon sa mga nakapakinig ngayon ng love story namin ni Clarice. Ang inyong masugid na subscriber, Gino. Walang pagsubok ang hindi kayang lampasan basta magkasama kayo ng taong mahal mo at malakas ang inyong pananalig sa poong may kapal. Yun naman ang nakita ko sa kwentong ibinahagi mo sa araw na ito. Gino, hindi man naging madali ang simula ng iyong kwento ng pag-iibigan ni Clarice ay naging maganda naman ang katapusan nito. May oras talaga na akala natin ay baliwala lang ang isang tao sa atin. Na minsan ay kailangan pa na mawala siya sa atin bago natin ma-realize ang importance nila sa buhay natin. Pero masaya ako, Gino, na hindi mo pinalampas ang pagkakataon na iparamdam kay Clarice ang pagmamahal mo. Minsan mo man siyang nabaliwala at nasaktan ay nagawa mo namang bumawi sa kanya at tama ka na hindi talaga basta-basta ang mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Pabigatin man ito ng pandemic na nasa ating bansa hanggang sa ngayon, ay hindi sana tayo mapagod na samahan at suportahan ang bawat isa. Dahil mas gagaan ang pagsubok na darating sa ating buhay kung palaging may kasama at sabay na harapin ang mga ito. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyo, mga ka-online. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.